Satisfied si PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. sa deployment ng mga pulis ngayong BSKE. Tiniyak naman ng DILG na magpapatuloy ang pagtutok ng mga otoridad hanggang sa pagtatapos ng halalan. Ang sentro ng balita mula kay Patrick De Jesus, live. Audrey, sa kabilangan ng iba't ibang insidente ay pangkalahatang maayos pa ang sitwasyon ilang oras nang magsimula ang 2023 barangay at SK elections ngayong araw. Mahigpit na tinututukan ng Philippine National Police ang sitwasyon sa iba't ibang panig ng bansa para matiyak na magiging mapayapa ang eleksyon. Sa command center ng PNP sa Camp Crame ay naka-activate ang monitoring sa mga nakakalat na body-worn cameras, CCTV at drone sa ilang polling places. Sa tala ng PNP ay 31 ang naitalang election-related incidents. Mayroon ding 17 insidente ng vote buying. Natanggap din ng PNP ang mga isa sa Region 10 at isa sa Region 5. Natanggap po. These are all being investigated and yung isa mga multi-wiring lang naman. It's not a place for electoral exercise. Wala tayong wala tayong gamit doon. Pinaglagyan ng apparently may mga nagsurog lang. We are removing it from the incidents. Hindi naman nakapekto ang mga insidenteng ito para ituloy ang eleksyon. Inikot ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang ilang botohan dito sa Quezon City. Sabi ni Acorda ay satisfied siya sa deployment ng mga kapulisan. We are assuring the public that we are doing our best, that this election will be done peacefully and orderly and honestly. Sumama naman si DILG Secretary Benhur Abalos sa inspeksyon sa command center ng Quezon City Police District kasama si Acorda at NCRPO Director Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr. Bumoto rin si Abalos kaninang umaga sa Highway Hills Integrated School sa Mandaluyong City kasama ang kanyang asawa na si Mandaluyong City Vice Mayor Menchi Abalos. Sabi ni Abalos, mananatiling nakatutok ang mga otoridad hanggang sa pagtatapos ng eleksyon. So naging proactive ang lahat. Ang pulis, nakita nyo, ang nahuling nagiinuman kagabi, ang vote buying, lalong-lalo na, no? Na-anticipate na kaagad yun. No? Kaya hopefully matapos ang araw na ito ay matahimik tayo hanggang mamaya. So iikot kami, we will constantly monitor. No? Actually, buong Pilipinas, hindi lang rito. If you see anyone na nandadaya, i-report nyo kaagad. No? Pakita natin sa buong mundo na tahimik at maganda ang botohan dito sa ating lugar, sa ating bansa. Audrey, magkakaroon muli ng assessment ang PNP patungkol sa 2023 BSKE na matatapos mamayang hapon. Audrey, narito tayo sa command center ng Quezon City Police District kung saan may kita nyo sa aking likuran yung iba't ibang kamera na nakakalat sa iba't ibang panig ng Quezon City. Dito nga sa aking kaliwa, ito yung iba't ibang CCTV. Live stream yan. Audrey, real time na makikita yung sitwasyon sa mga polling places. At Audrey, ito naman yung live streaming. Real time din yan na ipinapakita yung body-worn cameras na suot-suot yan ng ating mga kapulisan na nakadeploy sa mga botohan dito sa Quezon City. Audrey. Okay, Patrick, ano ang naging tugon o atas ni PNP Chief Acorda nang pumasok yung balita na sa Mindanao ay may naganap na 2 insidente ng pamamaril? Yes, Audrey, ang napaulat na sitwasyon na nga na yan ay bineberipika ng Philippine National Police at inaasahang matatanggap din nila yung ulat na yan at magiging kasama yan sa gagawing assessment ng PNP mamaya. Audrey. Maraming salamat, Patrick De Jesus.